Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Isang magandang pagkakataon na ako po'y makabalik at makapagturo muli dito sa GCF at ako'y natutuwa na kayo naririto lahat. Sa araw pong ito ang ating tatalakayin ay ang harapin ang kasalanan at hanapin ang gabay ng Diyos. Isa pong salaysayin patungkol po sa lugar ng Ai at sa isang tao na kilala natin bilang Akan. Ito po ay, kung tama po ang aking bilang, ito po ang pang-8 sermon sa ating sermon series. Josue, panghawakan mo ang ibinigay ng Panginoon. At ang huling pagkakataon na ating pinag-aralan, itong buhay ni Josue at ang nangyayari sa Israel, ay nung huling linggo ng Abril. At itinuro po ni Pastor Larry at ni Pastor BJ sa atin ang pagkabaksak ng Jericho sa kamay ng Israel. At kung ating po matatandaan, ito po ay kamangha-mangha sapagkat ang strategiya na ginamit ng Panginoon ay sila'y lalakad paligid sa siyudad, sa lungsod. Sila'y bubugan ng kanilang mga pakakak o yung kanilang mga trompeta. At kasama nila ang arko ng Panginoon, the Ark of the Covenant. Kasama nila sa pag-ikot at siyang naman nabuwal ang mga padera, mga haligi. Talagang kung iisipin po natin, pati po ang mga bihasang mga sundalo siguro ngayon ay hindi gagamit ng ganong klaseng strategiya. Nadala lang po natin, ang Panginoon po ang nagbigay noon kay Josue. Kaya nga po pag ating titignan itong sunod sa kanilang napakalaking tagumpay sa Jericho, ito po isang naging mahalagang tagumpay para sa kasaysayan ng Israel. Natamasa po ng bansa ang isang panahon ng tagumpay at kasiyahan. Ay talaga naman po, kung tayo nananalo sa isang laban, talaga pong mayroong pagdiriwang. Katunayan, isinulat po ang isang papuri patungkol sa nangyari dito. At ito po'y makikita natin sa Joshua chapter 6 verse 27. Ito po ang kahuli-hulihang talata sa Joshua chapter 6. Ano po ang sinabi doon? So the Lord was with Joshua and his fame was in all the land. Napakagandang papuri. Na ang Panginoon ay na kay Joshua at siya'y nakilala, naging tanyag siya sa buong sa lahat ng mga bayan. Ngunit isipin po natin, ito po ang panghuling talata ng chapter 6. Pagdating po ng chapter 7, verse 1, hindi na po naging papuri. Ito'y naging isang paratang ng ating Panginoon. Bakit? Ito pong verse 1 ng chapter 7 ay tumatayo po bilang isang prologo. Isang panimula kung bakit gayoon na lamang ang nangyari sa kabanatang 7, ang kanilang pagkatalo sa Ai. Gayunpaman at pinakita ng Josue kabanatang 7 ang isang nakapapahamak na katotohanan. Ano po ang paratang sa talatang 1? Sabing ganon, and the anger of the Lord burned against the people of Israel. Gayon na lamang po ang galit ng Panginoon, ang kanyang puot na siyang sumiklab laban sa tao ng Israel. Dahil nga po pagkatapos po noon ay sa kabanatang 8 makikita po natin na muli ang Israel ay haharapin po ang Ai. At dahil nagkaroon po ng maling pananaw sa kanila at kailangan ibalik sila ng Panginoon upang harapin muli ang kanilang kaaway dahil may tinuturo sa kanila. Katulad ng mga laban ng Israel sa Ai, ay madalas natin pong matatagpuan na sa ating mga sarili, nagtutunggali rin po ang ating damdamin. Na mayroon din po tayong mga kahinaan at pagkatukso, at ito po ay kumakatawan dahil sa ating likas na pagkatao. Tayo po ay may mga tinatagong kasalanan din. At madalas ito'y tinatago natin, ayaw po nating iharap. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon, yun po ang ating pag-aaralan, maaari tayong kumuha ng ideya kung paano maging epektibo nating harapin ang kasalanan sa ating paghanap ng gabay sa Panginoon.
Kaya nga po, kung mayroon po akong gustong ibaon ninyo ngayong hapon na ito, ay ito. Si Akan at ang Ai ay dapat po magpaalala sa atin ng kahalagahan ng pagharap sa kasalanan at ang paghahanap ng gabay ng Diyos sa ating buhay. Yun po ang dapat natin gawin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na kami ay magkatagpo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa aming sama-samang pag-aaral ng iyong salita. Ngunit alam namin, Panginoon, hindi lamang ito pag-aaral ng isang lupon. Kung hindi, Panginoon, mayroon po kayong mensahe sa bawat isa sa amin. Mangyaring ihanda niyo po ang aming puso at isipan at kausapin niyo kami. Isahan, Panginoon, upang malaman namin kung ano ang aming dapat gagawin sa hinaharap. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Now, sa ating pag-aaral, lalong-lalo na po sa Ingles, nasanay na po ang mga tainga ng mga tao na pakinggan kung ano yung mga sinasabi ng mga dalubhasa na galing sa Amerika o galing sa West. Kaya po yung pangalan ni Akan, buti sa Tagalog, Akan talaga eh. Kasi po yun ang tamang pagbigkas, no? Akan. Hindi po Achan. No? Kasi sa English, Achan. Yeah. Pero doon po sa salitang Hebreo, ay ito po'y talagang Akan. Kaya tama po ang Tagalog, no? Akan. Pero mas higit po doon sa kung paano natin binibigkas, ano po ba ang ibig sabihin ng Akan? Ang ibig pong sabihin ng Akan ay panggulo. Nagsisimula ng gulo. Kaya po kung kayo po ay mga magulang na nagpapangalan ng inyong mga anak, siguraduhin yung huwag niyo papangalang panggulo yung anak ninyo. No? Hindi po maganda. Kaya pag-iisipan po natin. Kaya yung mga pangalan ng mga anak natin, dapat po talagang pinapanalangin at iniisip dahil kadalasan ito po'y nagsasalamin ng kanilang magiging buhay sa hinaharap. Nako, huwag naman sana. No? At ito pong salitang Akan o yung pangalan ni Akan ay galing po sa ugat na akar. Akar. Ang ibig sabihin naman po ng akar ay kaguluhan, trouble. Kaya nga po sa katapusan ng buhay ni Akan ay nagkaroon po ng isang lugar, ang lambak ng Akar or the Valley of Akar, na siyang magiging parang sabihin nating monumento ng kamalian ni Akan. Makikita po natin yan. Ang isa pa pong kadalasan na sinasabi ng ating mga nasa kanluran ay yung syudad o lungsod ng AI. Yan, sa English, AI. Sa palagay ko po, na minsan nakakalito na, lalo na sa kapanahonan natin ngayon kasi meron ng masikat na AI. No? Artificial Intelligence. So mahirap pong baka isipin ng iba, there is a city of artificial intelligence. Hindi po. Ano po ang original sa Hebrew? Ang original po sa Hebrew ay AI. Sa katunayan, pag pumunta po kayo sa liwat ng Pilipino, yung ang Biblia Bible, mas tama po ang pagkakalagay doon. Hay ang nakalagay. Hay. So mas tama rin po yung pagkakaliwat ng Tagalog. You know? Kaya po ako, pipilitin ko pong gamitin yung Akan, Tagalog naman tayo ngayon, at yung AI. Yung po ang mga tamang pagbigkas. Sa English po, sa English services natin, minsan nababalik pa rin ako sa AI. Hirap masanay, ano? Yan. Pero ang mahalaga rin po dun sa salitang AI ay yung kanyang ibig sabihin. Ang ibig po sabihin nun ay pagkasira. Ruins. Pagkasira. At yun din po ang nangyari sa lungsod ng AI. Nagkaroon ng pagkasira. Kaya nga po sa araw na ito, sa ating pagtatalakay, 3 bagay po ang ating titignan. Una, ang bunga ng kasalanan. Pangalawa, titignan po natin ang pagsisisi at ang pagpapabuti o pagpapanumbalik sa ating Panginoon. At pangatlo, ang paghahanap ng gabay ng Diyos. Yan po ang ating tutunghayan. So tignan po natin kung ano ang bunga ng kasalanan. Nagsisimula po ito sa pagsuway ni Akan. Ang pagsuway ni Akan. Ang pagsuway po niya ay nagdulot ng pahamak sa bansang Israel, sa komunidad ng Israel. Ang kasalanan ay hindi lamang nakakaapekto sa iisang tao o sa gumawa ng kasalanan. Kung hindi, may bunga ito po para sa buong komunidad. Kung ito po ay nangyari sa isang tahanan at may isang nagkasala, ang buong pamilya ay apektado. Pagka po may isang pagkakasala sa loob ng simbahan, lahat ay apektado. Kung ito po ay nangyari sa inyong grupo ng mga kaibigan, lahat ay apektado. Ang kasalanan ni Akan ay nagdulot ng pagkatalo
at pagkawala ng kabuuan ng Israel. Sa katunayan, nawala ang lugod ni Yahweh sa kanila. Bakit? Sapagkat ganun na lamang ang galit ng Panginoon sa kasalanan. Kaya nga po nakita nyo sa isang banda may papuri, sumasa inyo ang Panginoon. Abay sa susunod na bahagi abay nandun na yung puot at galit ng Panginoon. Pinapakita lamang po na sa Panginoon, hindi niya matatanggap ang kasalanan. Mabigat po sa ating Panginoon yon. At ano po ang naging kasalanan o ang pagsuway ni Akan? Ito po ay nagsimula sapagkat ninakaw po niya ang mga sinumpang bagay o itinalagang bagay. Sa pagkakaliwat po sa iba't ibang mga Bibles, lalo na sa Ingles, mayroon pong sinasabing the accursed things at mayroon pong sinasabing devoted things. Sinumpa at itinalaga. Bakit dalawa pa yung ibig sabihin? Ito po ay dalawang ibig sabihin ng iisang bagay. Ano po yun? Sapagkat ito pong pagpasok ng Israel sa bayan ng Kanaan, ay hindi po ito pagkakataon na pumasok at kunin ang lahat ng kanilang makukuha sa mga bayan na kanilang matatalo. Hindi po. Ito po ay isang paghusga ng ating Panginoon. Hinusgahan po ng Panginoon ang Jericho. Hinusgahan po niya sapagkat sila'y makasalanan. At sa kanyang paghuhusga, isinumpa niya ang kanilang mga gamit. Kaya't wala pong ibang makahahawak noon kung hindi lamang ang Panginoon sapagkat yun po ay nakatalaga sa Kanya. These are accursed things dahil ginamit sa paghuhusga sa kanila. At ito po ay devoted to God dahil ito po ay pag-aari niya. Yun po ang ibig sabihin. Kaya dalawa po yung sinumpa at itinalaga. At yun po yung tinatawag na kerem. Ito po ay itinalaga para sa Panginoon. At yun po ang ginawa ni Akan. Ang ginawa po niya ay ninakaw po niya, nagnakaw po siya. Kanino po siya nagnakaw? Hindi po sa Jericho. Nagnakaw po siya sa Panginoon. Napakalaking kasalanan po noon. At anong kanyang ninakaw? Nakakita po siya ng napakagandang balabal. Siguro talagang exotic yung balabal na galing ng Babylon. May kamahalan po yun. No? At kumuha rin po siya ng 2 kilong pilak. At mayroon pong humigit kumulang lang na 1 kilong ginto. 0.6 kilograms ng ginto. Pagka po ating sukatin kung gaano kamahal po yun na lang sa pilak at ginto, yung silver and gold, kung magkano po yun ngayon. Abay, kung isusuma total po natin, lalabas po na doon pa lang sa dalawang bagay na iyon, 2.8 million pesos. Ang bilis po ng mga bangkero dito sa ating simbahan. Kasi po kaninang umaga, nasabi ko 1.5. Sabi kaagad ni Pastor BJ, na isang magaling na finance person, at si Elder Ed Trono, parang kulang yung suma total mo. Parang mas malaki pa. Abay, chinek ko nga po, tama sila. Talagang mabibilis ko Ay 2.8 million po ang kinamkam ni Akan para sa kanyang sarili galing sa mga isinumpang bagay na itinalaga para sa Panginoon. Nagnakaw po siya sa Panginoon. Pag-iisipin po natin, ngayon pa lamang po yung 2.8 million pesos, malaki na. Di lalo pa, di hamak na mas malaki yun sa panahon na yun. Napakalaking kasalanan, napakalaking pagsuway ni Akan ang kanyang ginawa. Kaya nga po, dahil dun sa kanyang pagsuway, natalo ang Israel. Tumanggap ng pagkatalo ang Israel at nadiskaril ang damdamin ng mga Israelita. Ang kasalanan ay madalas nagdudulot po ng pagkatalo at pagkadismaya para sa ating lahat. Kapag pinapahintulutan nating magpatuloy ang kasalanan, ito po ay nagpapahina sa atin, espiritual, at nagpapahina sa ating mga desisyon. Sa ating mga pagpupursige, nawawala po lahat yan at sumisira sa ating kakayanan na harapin ang hamon. Bakit po? Pagka naman po kayo, ay alam nyong nagkasala kayo. Di po ba? At yung tinatawag nating guilty kayo. Yung pong guilt na yon, ang papatay po sa inyo. Sisira po yun sa inyong pag-iisip at sisira po yun sa inyong mga sinasakupan. Ang pagkatalo sa ay nagbaksak sa moral ng mga taga-Israel. At ano po ba ang nangyari? Ano po ba ang nangyari? Unang-una, ang pagmamalaking loob ng Israel ay nawala sa lugar.
ang pagmamalaking loob ng Israel ay nawala sa lugar. Yaman din lamang na sila ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay sa Jericho, abay naging kampante sila dahil nga po hinatak ng Panginoon, ilinabas ng Panginoon ang kanyang paggabay kay Josue dahil nga po sa kasalanan na namamayagpag. Nawala ang giliw ng Panginoon sa kanila. Kaya ano po ang nangyari? Abay, si Josue, naging kampante. Sabi po dun sa verse 2, nagpadala daw siya ng mga espiya para tiktikan ang Ai. Titignan yung Ai. At nung bumalik yung dalawang espiya, abay, pagbalik, sabing ganun Sir, di na po natin kailangang palabasin lahat ng mga sundalo natin at lahat ng mga tao. Maliit lang ang Ai. Siguro mga 2 sa 3,000 lang ang kailangan natin. Yung iba, day off muna. I-day off nyo muna. Pagpapahingahin nyo muna. At kung inyong mamasdan, hindi po si Josue ang pumunta. Hindi po si Josue pumunta. Nag-utos lang siya. Naging kampante siya. Nagmamalaki dahil sa kanilang tagumpay. Kaya nga po, makikita natin ang isang aral para sa atin. Kadalasan, sa rurok ng tagumpay, sa rurok ng kasiyahan, dahil sa ginawa ng Panginoon, yun po ang pinakapanganib na pagkakataon para sa atin. Kadalasan, doon po tayo nadadapa. Bakit? Dahil talaga namang sagana tayo sa pagpapala ng Panginoon, akala na natin, okay na ako. At sa ganung kalagayan, nakakaligtaan natin bumalik sa Panginoon at humingi ng gabay galing sa Kanya. Kaya ko na yan. At doon po tayo nadadapa. Sa katunayan, ang laban na ito sa Ai ay nangyari noong 1406 BC. 1406 BC. Bakit ko po binabanggit? Sapagkat hindi po nabasa ni Josue ang Proverbs kasi hindi pa nakasulat. Sa Proverbs 16:18, malinaw. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before the fall. Pagka po ang ating pagmamalaking loob ay inuna natin, tayo po ay babaksak. Ngayon, hindi ko naman po sinasabi na hindi tayo dapat magmalaking loob at maging kampante at confident sa ating Panginoon. Hindi ko sinasabi, napakaganda pong mga words yan, confidence and pride, kung nasa tamang lugar. Kung ang ating pagtitiwala, ang ating confidence, ay nakatuon sa Panginoon at sa Kanyang kagalingan, tama po yun. Kung ang ating pagmamalaking loob ay dahil ang Diyos ang siyang nangunguna sa atin, pwede po tayong magmalaking loob. Dahil ang Diyos ang siyang naitataas at hindi tayo. Pag inuna natin ang ating mga sarili, tiyak ang ating pagbagsak. Isa pa po, hindi lamang po na wala sa lugar ang kanilang pagmamalaking loob. Pangalawa, ang Israel, abay nakaligtaan nila ang plano ng Diyos. Nakaligtaan nila ang plano ng Diyos. Tignan po natin kung ano ang ginawa nila sa Jericho na hindi nila ginawa sa Ai. Una, si Josue at ang mga kasama niyang Israelita, hindi po lumapit sa Panginoon upang kumonsulta sa Kanya patungkol sa Ai. Ay doon po sa Jericho, talagang ilang beses na pumunta sila, umarap sila sa Panginoon. Ano po ang gagawin natin? Nung nakita nilang maliit lang ang Ai, siguro hindi na kailangan magkonsulta sa Panginoon. Nakalimutan na maging maliit na bagay o malaking bagay, lahat ay kinukonsulta natin sa Panginoon sapagkat mayroong ituturo ang Panginoon sa atin. Hindi na po sila lumapit sa Panginoon. Bakit po? Abay, kung sila ay nanalangin at humingi ng gabay sa Panginoon, malamang sinabi ng Panginoon sa kanila, Oy, easy lang, may kasalanan na lumalaganap sa inyong bayan. Nahuli sana kaagad nila yung kasalanan. Ngunit dahil hindi, ay sila muna po ay humarap sa kahihiyan ng pagkatalo. Tayo po ba? Ilang beses na rin po tayong lahat ay nanguna sa Panginoon. Hindi po natin kinonsulta ang Panginoon, gumawa po tayo ng mga sarili nating kadahilanan at tayo'y go. Pagkatapos tayo po'y natalo, tayo'y nagkamali, tayo'y bumagsak. At kadalasan, ang una po sinasabi natin, Lord, bakit naman? Sinisisi pa ang Panginoon. Kadalasan, sabi nga sa English, mas maigi daw to ask for forgiveness rather than permission. Minsan, mas madali daw humingi ng kapatawaran sa Panginoon kaysa sa humingi ng permiso niya.
Dapat po permiso muna. Dapat tayo muna po ay haharap sa Kanya. Pangalawang bagay na hindi nila ginawa, so hindi ho sila kumonsulta sa Panginoon sa panalangin. Pangalawa, hindi po nila dala yung Ark of the Covenant. Naalala niyo po, dun sa Jericho, dala nila yung Ark of the Covenant. Ano po ba ang pagpapatunay ng Ark of the Covenant? Yung Ark of the Covenant ay nagpapakilala sa atin ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos sa Israel, na siya ay kumikilos, na siya ang nangunguna sa ating ginagawa. At doon tayo kumukuha ng kalakasan. Sa atin po ngayon, saan po ba nanggagaling ang ating kalakasan? Sa presensya po ba ng Diyos? Nakikita po ba natin sa ating buhay? Tanong ko po sa inyo, sino po ba ang pumatay sa higante? Si David o ang Diyos? Kay Goliath, sino po ba? Ay alam po natin, sumagot si David kung sino ang pumatay. Sabi niya sa 1 Samuel 17:47, "And that all this assembly may know that the Lord saves not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands." Ang labang ito ay hindi ko laban. Laban ito ng Diyos, sabi ni David. Mukhang nakalimutan ni Josue yun. Nakalimutan niya na ang laban ay sa Diyos. Kung maaalala niyo po, ang turo ni Pastor BJ, turo ni Pastor Larry doon sa Jericho, yung pong commander of the army of the Lord. Di ba kinausap niya? At alam po natin na yon ay wangis ni Kristo. Si Kristo po yung kausap. Ano ang sabi? Hindi ako papanig kahit kanino. Bakit? Sapagkat ako na ang siyang mangunguna sa inyo. I am taking over. Di po ba? Walang pinanigan. Nakalimutan niya. Laban ito ng Panginoon. Sapagkat ito ay laban upang husgahan ang mga tao sa ay. Kaya nga po kung hindi tayo ang kumikilos at lumalakad at tumagtitiwala sa Panginoon, malamang ay makakalimutan natin. Kaya po ang kahuli-hulihan natin ay ang paglakad natin sa Panginoon. Nasaan po ba tayo ngayon? Tayo po ba ay lumalakad kasama ang Panginoon? Siya po ba ang ating kalakasan? Sabi ni Pablo sa Philippians 4:13, "I can do all things through Christ who strengthens me." Hindi po nagbibigay diin dun sa I can do all things. Alam niyo po ba kung ano yung I can do all things? Lahat po yun, lahat po ng pahamak na hinarap ni Pablo. Siya po ay nakulong, siya ay binato, siya ay naiwan sa laot. Lahat po yun pinagdaanan ni Pablo. Bakit? Hindi yung I can do all things, kahit na ano pwede kong gawin. Hindi. Lahat ng kanyang pinagdaanan, napagdaanan niya dahil sa kalakasan ni Kristo sa kanyang buhay. Kaya nga po, ang diin ay hindi dun sa kaya kong gawin. Hindi po. Ang diin ay dahil sa kalakasan ni Kristo. At sabi rin po sa sa John chapter 15 verse 5, ito po ay si Kristo nagsasalita bilang puno ng ubas. Sabi, "I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is it that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing." Humiwalay kayo sa akin at wala kayong magagawa kahit na ano. Huwag po natin kakaligtaan na ito'y laban ng Panginoon. Ang ating buong buhay ay laban ng Panginoon para sa atin. Kaya nga po, ano ang bunga ng kasalanan? Ang epekto ng kasalanan ay nagbubunga ito ng hindi lamang para dun sa taong nagkasala, kung hindi sa buong bayan, sa buong pamilya natin, sa buong simbahan natin, sa buong mga kinakasama natin. Ang kasalanan ay may malawak na epekto na lumalampas ng tahasan ng pagkakasala. Maaari itong magdulot ng pagkasira ng relasyon, pagkasira ng dangal, pagpipigil ng kaunlaran na maaari nating magagawa dahil sa Panginoon. Kaya po, pakabantayan po natin. Ano po ang nangyari sa Israel? Abay, nanlumo po sila. Sabing ganun, they melted. Natunaw ang kalakasan ng loob nila nung sila'y natalo. Sa laking kahihiyan. Ano po ang sabi sa verse 5? "And the heart of the people melted and became water." Wow! Ano po ang naramdaman nila? Naramdaman nila yung takot ng kanilang mga kaaway nung sila ay nasa Panginoon. Nung sila po ay nasa Panginoon, ay iba yung mga kaaway nila ang siyang nangatakot, nangatunaw ang kanilang mga puso't damdamin. Ngayon sila ang nakaramdam noon. Paano po natin alam? Sapagkat sa Joshua chapter 2 verse 9, si Rahab,
ay nag-report patungkol dun sa mga tao sa Jericho. Sabi ganun, yung mga tao ng Jericho, nakuy, sila'y terrified at sila ay faint, nagahimatay ang mga tao ng Jericho sa takot sa Israel. Joshua chapter 5 verse 1, ang Amorites melted, natunaw din sila at nawala ang kanilang espiritu. Joshua chapter 6 verse 1, natahimik daw ang Jericho. They were shut up. At yun ang naramdaman ng Israel sa kanilang pagkatalo. Yan po ang nagiging epekto ng kasalanan na umiinog sa bayan, na nawawala ang lugod ng Panginoon sa atin para mag-isip ng tama, at tayo po ay lulugmok, tayo ay matutunaw. Ngunit, tayo po'y magpasalamat sapagkat ayaw tayong iwan ng Panginoon sa ganong kalagayan. Ganon din po ang nangyari sa Israel. Ayaw po niya. Kaya napaka-importante ng pagsisisi at ng panunumbalik sa Panginoon. Repentance and restoration. Napaka-importante. Makikita po natin yan sa mga talatang 10 hanggang 26. Ano po ang naging tugon ni Josue? Ang tugon po ni Josue ay maghanap ng gabay sa Panginoon at ang pagtuklas sa kasalanan. Nasaan ang kasalanan? Kapag hinaharap ang kasalanan, ang ating tugon ay dapat lumapit sa Diyos para sa gabay at karunungan. Ipinapakita ang halimbawa ng pinuno na si Josue, ang kahalagahan ng pagsusumikap sa banal na direksyon at ang pagsasaayos sa kasalanan. Ano po ang naging tugon? Ang unang tugon ni Josue, manalangin. Manalangin. Sa kanyang kahihiyan, sa kanyang pagkatunaw ng loob, ang kanyang ginawa ay lumapit sa Panginoon. Saan po natin makikita? Verse 6. Sabi nga ganon, then Joshua tore his clothes and fell on the earth on his face before the ark of the Lord until the evening. And he and the elders of Israel, and they put dust on their head. Sila po ay nagpatira pa sa harap ng arko at sila'y humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ninyo ngayon. Pero siguro ko po ay marami na kayong narinig na, alam mo, masama ang loob ko sa Panginoon, may pinagdadaanan ako, kaya ayokong pumunta sa simbahan. May pinagdadaanan ako, kaya ayokong manalangin. May pinagdadaanan ako, kaya ako'y lalayo sa inyo. Baligtad. Imbis na tayo'y lumayo, ang ating dapat gawin ay lumapit. Kung kayo man ngayon ay may kakilala na lumalayo sa atin, sa ating gawain, sa Panginoon, dahil sa kanilang hinaharap na pagkakamali, ang dalangin ko, pwede ko po ba kayong bigyan ng assignment? Pwede po bang hikayatin nyo silang bumalik sa Panginoon? Maaari po bang ipanalangin nyo sila? Sumabay po kayo sa kanila, walk alongside them. Sila'y katagpuin ninyo at hikayatin nyo bumalik. Sapagkat yun ang naging pakita sa atin ni Josue. Hindi po siya lumayo. Nung nalaman niya, pinunit niya ang kanyang damit, nagpatira pa sa harap ng Diyos at humingi ng kapatawaran. Alam nyo, sabi ko nga, siguro po may konti ring parang pagsisisi sa Panginoon. You know? Panginoon, bakit mo naman ito pinayagan? Alam mo, kadalasan ganun po nangyayari sa atin. Ang tanong po, bakit natin sisisihin ang Diyos? Di po ba pagka nagkaroon ng disaster, ano po, Lord, bakit mo naman si Lord kagad ang sinisisi? Hindi po natin unang iniisip na ang kasagutan pala ay may kasalanan sa loob ng kampo. Ang kasalanan ay nasa loob pala. Kaya nga po napakahalaga na kung nakita na natin ang bunga ng kasalanan, ang una po natin gawin ay tsikin po natin ang ating sarili. Dahil kadalasan, kung hindi man lagi-lagi sa atin po nagsisimula ang pagkakamali, hindi po sa Panginoon. Pagka po nakikita niyong wala ng kalakasan ng inyong buhay, pag nakikita natin walang kalakasan ng simbahan, parang nabobor na ang lahat, tsikin po natin kagad, saan ang may problema? Tignan natin kung ano ang ating maaaring gawin. Sapagkat ito'y dapat nating harapin. Hindi po natin dapat itago. Tignan niyo po, napakaganda sapagkat ang Diyos mismo naman ang siyang naglahad ng problema at naglahad ng kasagutan. Habang pong tuliro ang ating Josue, at hindi nila malaman kung ano nangyayari, ang ating Panginoong Diyos sa langit, alam na niya kung ano ang problema. Kaya nga po, tinawag niya si Josue at sinabi niya, may kasalanan sa loob ng iyong kampo, mayroong gumalaw sa akin na itinalaga sa akin. Ginalaw at kinuha. At yun ay dapat mong matuklasan. Kaya nga po, mahalaga po yung sa
chapter 7, verse 13, yung ating binasa kanina. Sabi, go consecrate yourself. Italaga ninyo ang mga tao. Sabing ganoon, italaga ninyo ang yung bawat sarili at paghandaan ninyo ang gagawin natin bukas. Bakit ano yung gagawin nila bukas? Ito po, sabing ganoon, ito ang gusto ng Diyos, ang Panginoon sa Israel. Sabi niya ganoon, mayroong mga itinalaga na bagay na nasa inyo at hindi kayo makatutuloy at magtatagumpay sa inyong kaaway kung hindi nyo ito aalisin sa inyo. If you do not remove them. Ito po ang pagbabaligtad ng storya ng Israel dito sa lagay na ito. Kaya napaka-importante. Bakit? Alam ng Panginoon ang ating kasalanan. Galit siya sa kasalanan. At mayroon po siyang plano sa kasalanan ito upang turuan tayo. Kaya napakalinaw. Linatag na ng Panginoon kung anong gagawin. Sabi, mag-isa-isang tao ka, hanapin mo sila. Kaya ano po nangyari? Pagkatapos po ng konsultahan sa Panginoon, ng pananalangin sa Panginoon, si Josue ang siyang nanguna. He took the lead. He took the lead. Ano po nangyari? Verse 16. So Joshua rose early in the morning. Early in the morning and brought Israel near tribe by tribe. And the tribe of Judah was taken. And he brought near the clans of Judah and the clans of Zerahites was taken. And he brought near the clan of the Zerahites man by man. And Zabdi was taken. And he brought near his household man by man. Isa-isa. Isa-isa. Bawat tribo tinawag at isa-isang kinausap. Sino ang gumawa? Si Josue at ang mga namumuno sa Israel. Hindi po sila nagpatagal sa bagay na ito. Hindi po sila, sabi nga natin, hindi nagpatumpik-tumpik. Dineretso po nila ang kanilang gawain. Bakit? Early and immediate. Hindi nila pinagtagal sapagkat ang kasalanan ay dapat huwag pagtagalin. Dahil kung hindi natin pagtatagalin at sasagutin natin at sasaluhin natin, nagbibigay po ito ng luwalhati sa ating Diyos. Dahil ayaw ng Diyos ng pagkakasala. Ang paghihintay sa kasalanan, ang pag-iisang tabi ng kasalanan, maging ito man ay nasa inyong tahanan, ang siyang magdudulot sa inyo ng kawasakan sa inyong pamilya, ng pagkakahati-hati sa pamilya. Para po itong sugat na hindi binibigyan ng gamot, lalong lumalala, lalong nakasasakit. Kaya nga po tayong mga magulang na nangunguna sa ating tahanan, kung mayroon pong issue sa tahanan, huwag pagtagalin, harapin. At mga anak, hindi lamang po mga magulang, mga anak, kung may nakita kayong pagkakamali sa inyong tahanan, ilabas ninyo sa harap ng inyong mga magulang at pag-usapan natin bilang pamilya. Bakit pa nga ba tayo pamilya kung magtataguan pa tayo ng sarili-sarili nating kasalanan? Tayo po ay dapat magtutulungan, lalong-lalo na sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung ito man ay sa simbahan, gayon din. Dapat sa pagmamahal, harapin ng simbahan, ng mga namumuno ng simbahan, ayusin kung ano ang sigalot sa loob ng simbahan sapagkat ito ay makakaapekto sa ating gawain para sa Panginoon. Kadalasan, hindi po natin to pinapansin, yung kasalanan. Bakit po? Dahil sa tinatawag kong Christian charity. Dahil po sa sobrang pagmamahal natin sa isa't isa, huwag na lang banggitin. Huwag na natin mawawala rin yan. Alam niyo po, kung ating pagwawalang bahala ang kasalanan, hindi po yun ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay harapin ng may pagmamahal ang tao at sabihin sa kanila kung ano ang kasalanan nila. At kung kayo man ay ang nagkasala, na magkaroon kayo ng kalakasan ng loob sa lakas ng Panginoon na lumapit sa inyong mga nasaktan at sabing nagkasala ako sa inyo. At yun po ang makatutulong at makapagbubuhay po sa ating lahat. Kaya pagka po may sigalot, saan mang lugar ng inyong buhay, maging sa inyong pangsarili. Unang-una po, siyasatin po natin ang ating sarili. Investigate our own life. Siyasatin po natin, tignan natin. Pangalawa, siyasatin po natin ang ating tahanan. Magbigay po tayo ng panahon sa ating mga kasamahan sa bahay. Kausapin natin sila, kamusta? Dahil kadalasan, pagka po walang nababalitaan, sabi nga when there is no news, it's good news. Ay minsan po hindi ho totoo When there is no news, something is hidden. Baka may naitatago. Magandang pag-usapan. At kung ito man po ay sa simbahan, gayon din. Kailangan po tayo ay magkatulungan. Ating laging iisipin, hindi po yung tubig sa labas ng bangka ang problema. Ang problema po ay ang tubig sa loob ng bangka. Dahil lulubog tayo.
Kaya nga po napakahalaga ng pag-amin ni Akan. Umamin po si Akan. Umamin siya. Nagpapakita po ng kahalagahan ng tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay kasama sa pag-amin sa sariling pagkakamali ng walang depensa o pagtatangi. No excuses. Ako'y nagkamali. Nagpapakita ng pag-amin ni Akan ang pangangailangan ng pagtanggap sa ating mga kasalanan at paghahanap ng kapatawaran. Ang nakalulungkot lamang po sa buhay ni Akan, huli na nung siya po ay umamin. Mababalitaan natin yan maya-maya. Ano po ang sabi sa talatang 11, verse 19? When Joshua said to Akan, "My son, give glory to God, to the God of Israel. Give him praise. Tell me now what you have done. Do not hide it from me." Abay, ang pag-amin po pala, no? Ang pag-amin pala sa kasalanan ay isang pagkakataon upang purihin ang Panginoon. Pagluluwalhati sa ating Panginoon. At dahil bakit po luwalhati sa Panginoon? Sapagkat namamalas na ng Panginoon ang paghingi ng kapatawaran. Hindi na itinatago ang kasalanan. Alam niyo po, hindi naman sa lingid sa kaalaman ng Panginoon ang kasalanan. Alam naman niya eh. Ang gusto po niya, yung mga anak niya, ang siyang lumalapit sa Kanya. Sabi, "Lord, I made a mistake, nagkamali po." Kaya nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Nangyari na rin po yan sa ibang mga tagpo sa Biblia. Sa Malachi chapter 2, verse 2. Ito po'y patungkol sa mga likong mga pari, mga corrupt priests. Ano po ang ginawa ng mga pari ng Israel? Abay, sila po ay inassign sa mga storehouses, yung mga pag-aari ng Panginoon, at ninakaw nila. Abay, talaga naman ang Israel talaga, paakit baba ang kanilang relasyon sa Panginoon. At ang Panginoon ay hinarap itong mga corrupt na mga pari na ito. At ang sabi doon, "If you will not listen, if you will not take heart to give honor to my name." Ibig sabihin, ilabas nyo na ang inyong kasalanan. Sabing ganon, says the Lord of hosts, "Then I will send curses upon you and I will curse your blessing." Pati po ang pagpapala ay kukunin ng Panginoon. Kaya nga yun nga po ang sinabi niya, ang kausap po ng Panginoon ay ang mga corrupt na pare nung sinabi niyang, "Subukin niyo ako. Subukin niyo ako, ibalik ninyo ang mga kinuha ninyo sa aking mga taguan. At bubuksan ko ang durangawan ng langit ng pagpapala." Yun po ang konteksto noon. Ang kausap po niya ay ang mga corrupt na mga pare. So give me glory by admitting your mistake. Ang isa pa po ay alam natin, ang taong bulag, na siyang pinanganak ng bulag sa John 9:24. For the second time, sabi nung, called the man who had been blind and said to him, "Give glory to God. We know that this man is a sinner." Ika'y makasalanan. Ngunit nagkaroon nga ng katanungan, sino ba nagkasala? Yung nanay niya o siya? Kaya siya bulag. Ano ang sabi? Wala. Hindi sila nagkasala. Ito'y pinahintulutan ng Panginoon upang makita ang kanyang kaluwalhatian. Isipin po natin, ang ating pag-amin sa ating kasalanan ay isang pagpapakita ng kaluwalhatian para sa ating Panginoon. Nagpapakita ng katibayan na ang Panginoon ay Diyos. Nagpapakita ng katibayan na matuwid ang Diyos. Nagpapakita ng katibayan na ang otoridad ng ating buhay ay ang Diyos. At kung hindi natin papansinin, ang Panginoon din ang siyang maghuhusga sa atin. Kaya nga po, ano ang dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin ay bigyang pansin ang tunay na paghihingi ng tawad. Humingi po tayo ng tawad. Dahil pagka po ipinakita na sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tayo'y malayo sa Kanya, ang dapat po natin gawin ay manumbalik, magpakumbaba, manumbalik sa Kanya at aminin ang ating mga kasalanan. At alam naman po natin sa 1 John 1:9 malinaw. Ano po ang sinabi? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Siya po'y magpapatawad. Hindi naman po pigil ang Panginoon. Maluwag po siya sa kanyang kapatawaran. Pagka nakita niya na tunay ang paghingi ng tawad sa ating puso. Kaya po napakahalaga po nun. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa lahat ng ating kasamaan. Gayunpaman, ang pagpapatawad ng Panginoon, huwag po nating kalimutan ang katarungan ng Diyos. May katarungan po ang Diyos. Sa pag-amin ay napatunayan na ng Diyos. Umamin na si Akan
Ngunit nandoon pa rin po ang paghatol na isinagawa. Bakit po? Huwag po nating baliwalain ang puot ng Diyos sa kasalanan. Let us not ignore God's wrath. Dahil lagi po natin binabanggit yung God's love. Totoo naman po yun. Pero meron din pong God's wrath. Ang puot ng Diyos. Saan po siya napupuot? Sa kasalanan. Lalong-lalo na kasalanan na ginawa natin laban sa Kanya. Napakabigat po nun. Si Akan ay umamin lamang. Bakit? Dahil nahuli na siya. Abay, man-to-man ang guarding eh. Isa-isa, hinahanap eh. Wala nang lusot. Wala nang escape. Saka siya umamin. Sa kanyang pag-amin, huli na ang lahat. Sabi nga po sa verse 22, so Joshua sent the messengers and ran to the tent. Sila'y tumakbo doon. And there it was, nakatago sa tent. The silver under it, and they took them in the midst of the tent and brought them to Joshua and to the children of Israel and laid them out. Naku, linatag lahat doon. Bakit po mahalaga yon? Para po maging katuruan para sa lahat. Kaya ilinabas. Hindi po para pahiyain. Kung hindi po para maging katuruan para sa lahat. Then Joshua and all of Israel with him took Akan, the son of Zerah, the silver, the garment, the wedge of gold, his son, his daughters, his sons, his daughters, his oxen, his donkey, his sheep, his tent, and all that he had, and they brought them to the valley of Achor. Yun po, Achor. Ano yung sabi natin? Kaguluhan. Sa lambak ng kaguluhan. Bakit? Ano ang sabi ni Joshua sa verse 25? Why have you troubled us? Akan, naging panggulo ka sa amin. Ngayon, ang Panginoon ang gugulo sa iyo sa araw na ito. Nagkaroon po ng paghuhusga. Ang pag-amin po ni Akan ay huli na. Mayroon pong isang dalubhasa, si George Morgan, sabi po niya, ang pag-amin ni Akan ay kumpleto, ganap. Ngunit wala ng halaga. Ang dahilan ng pagwawalang halaga ng kanyang pag-amin ay sapagkat umamin lamang siya nang wala na siyang lalabasan. Wala na siyang lulusutan. Huwag po nating paabutin ang ganong sitwasyon. At tignan natin po kung gaano na lang ang galit ng Panginoon. Marami pong nagtatanong, ano pong ibig sabihin na his sons and his daughters? Ang kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae, sila rin po ba ay tinupok sa apoy at pinagbababato kasama ng kanyang mga ari-arian? Hindi po malinaw ang talata. Meron pong nagsasabi, hindi, sapagkat sinabi sa verse 15, ang sinabi doon, and he who has taken the devoted thing shall be burned in the fire, and all that he has. Lahat ng kanyang tinatangkilik. So ang sinasabi nila, ang sinunog at binato si Akan at yung mga kagamitan. Pero hindi po malinaw. Bakit? Sapagkat yung mga anak ni Akan, malamang ay alam po nila kung ano ang ginawa ng kanilang ama. Napakahirap pong magtago. Iisang tent lang po yung kanilang pinagtutuluyan. Malamang baka kinasangkapan din ni Akan ang kanyang mga anak. Ang iba naman ang nagsasabi, kung kinasangkapan niya ang kanyang mga anak, malamang nang naghahanap na si Josue ng katibayan, ang nagbigay ng pagpapatibay at ang nagsaksi ay ang kanyang mga anak. Kaya't hindi sila binato at tinupok sa apoy. Pero sabi ko nga po, hindi malinaw sa salita ng Diyos. Ngunit hindi rin po ako magtataka. Hindi rin po ako magtataka sa posibilidad na ang kanyang buong angkan, kasama ang kanyang tinatangi, ang kanyang mga kagamitan, ay humarap sa buong paghuhusga ng Panginoon. Bakit po? Abay, buong Israel ang siyang napanganib, ang siyang natalo dahil sa kasalanan ni Akan. Ito nga po yung sinasabi nating bunga ng kasalanan. Siya'y nagdulot ng kaguluhan sa bayan ng Israel at nagdulot ng napakasamang katapusan ng kanyang mga anak at ng kanyang sarili. Gayon na lamang po, kaya sa araw na ito, ang tawag po dun sa lambak na yon, the Valley of Achor. Naging lugar ng kaguluhan para sa atin. Ngunit hindi naman po nagtatapos doon ang ating salaysay. Nandoon ang paghahanap ng gabay sa Panginoon. Pagdating po sa Kabanatang 8, makikita po natin doon ang tagubilin ng Diyos. Ang Diyos na po ang nagbigay.
ng tagubilin. Ang Diyos na ang nagbigay ng kanilang gagawin. At yung po ang gusto nating mangyari. Sa panunumbalik ni Josue, sa kanilang pananalangin at paghingi ng kapatawaran, sa kanilang paghingi ng katibayan sa buhay ni Akan, makikita po natin na ngayon ay nagbibigay na ng pagtuturo ang Panginoon. Nagbigay ang Diyos ng gabay at patnubay sa mga sumusunod sa Kanya. Sa kanyang mga tagubilin kay Josue ay nagpapakita ng kahalagahan ng kanyang pagtitiwala sa banal na katarungan sa Kanya, sa karunungan sa Kanya. Kaya nga po binigay yung estratehiya ng Panginoon sa Kanya. Makikita po natin, God provided the direction. Saan po? Sabi po sa verse 1, and the Lord said to Joshua, ito po yung binasa natin kanina, and the Lord said to Joshua, do not fear and do not be dismayed. Take all the fighting men with you. Lahat isama mo. Kasama ka, siyempre. Hindi pwedeng maiwan si Josue. Take all the fighting men with you. Arise, go to Ai. See, I have given you the hand of the king of Ai and his people and his city. Tagumpay ka na. Ako na nagsasabi sa iyo. At kung ano ang ginawa mo sa Jericho, sa mga tao sa Jericho, at ang ginawa mo sa hari ng Jericho, yun din ang iyong gagawin. Ito lang, sabi sa kahuli-hulihan, only its spoils and its livestock you shall take as plunder for yourselves. Hindi na itinalaga sa Panginoon. Sa inyo lahat ng maiiwan na maaari ninyong kunin. Na mga kayamanan na maiiwan. Sa inyo yan. So, lay an ambush in Ai. Kaya nakita nyo, dito rin po sa talatang ito, dito bumaligtad ang storya. Bakit? Sapagkat sila'y lumapit sa Panginoon, ang Panginoon na naglatag ng lahat ng plano. Kaya nga po, at makikita, una, saan sila bumalik? Bumalik sila sa Ai. Ano po ang Ai? Yun po ang pinakamalaking pagkatalo nila. Anong ginawa ng Panginoon? Bumalik ka doon at bawiin mo ang iyong pagkatalo. God is a God of second chances. Kadalasan binabalik po tayo ng ating Panginoon kung saan tayo malaking nagkamali. At gusto niyang baguhin natin at ayusin natin ang ating pagkakamali. Wow! What a chance! A golden chance para kay Josue at sa tao ng Israel. At napakaganda. Pangalawa, ano ang sabi? Do not fear and do not be dismayed. Huwag kang mga takot. At huwag kang manghina. Naririto ako. Kasama na nila ang Panginoon. Panginoon na nagsabi, the Lord is with them. Hindi man nila dala ang arko, the Lord is the one giving the instruction. So kasama nila ang Panginoon. At pagkatapos, yung pong maiiwan na kayamanan, para kanino na? Para sa Diyos ba? Ito ba'y sinumpa? Ito ba'y itinalaga sa Diyos? Hindi na. Ito'y para sa inyo. Ano po ang tinuturo sa atin? Kung naghintay lamang si Akan, kung naghintay lamang siya sa Panginoon, abay higit pa sa 2.8 million siguro ang kanyang maiuwi. Kasama ang buong bayan ng Israel. Marami po tayong nawawala sa ating mga pagpapala ng Panginoon dahil inuunahan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po naging malinaw kay Joshua, kaya po siya'y sumunod. Sa pagsunod ni Josue ay naroroon ang gabay ng Panginoon sa bawat lakad. Mahalaga para sa tagumpay nating espiritual ang gabay ng Panginoon. Pinakita ang pagsunod ni Josue sa pagiging tapat at pagtitiwala sa mga pangako ng utos ng Diyos. Bakit po? Una, yung preparasyon na ginawa nila, ang Diyos ang nagsabi. Sabi ganoon, maghanda kayo, italaga ninyo ang inyong sarili at tayo papasok sa Ai. Pangalawa, nagbigay ng strategiya. Hindi galing kay Josue, galing sa Panginoon ang strategiya. Dahil sinabi niya ganoon, mag-ambush kayo. Pumunta kayo sa paligid, maghanda kayo. Pagkatapos noon, lusob. Sino ang lulusob? Ang lulusob, maliit na grupo lamang. Sige, pumasok kayo. Lumusob yung maliit na grupo. At pagkatapos, linuko pa nila yung mga taga-Ai. Bakit? Bigla silang, nung lumabas sa mga sundalo ng Ai, nagsitakbuhan ang mga kawal ni Joshua. Di sabi ng mga, kita nyo, tumatakbo ulit. Lahat ng kawal ng Ai lumabas. Ano nangyari? Iniwan nila yung kanilang kaharian ng walang tao. At anong sabi ngayon ng Panginoon? Ngayon, bibigyan kita ng hudyat. Itaas mo yung javelin. Itaas mo ang iyong sandata. At yun ang nagbigay ng hudyat para lipulin ang Ai ng mga Israelita. At alam po natin sila ay nagtagumpay at bumaksak ang Ai. Ito po isang bagay na ating makikita. Sabi ko nga, ito po ay paghuhusga ng Panginoon. At tignan niyo po ang nangyari sa verse 24. When Israel had finished killing all the inhabitants, lahat po ay pinaslang ng Israel. Hindi lamang
doon sa loob, kung hindi yung mga nagsitakbo sa labas. At pagdating, sabi nila, ilan ang namatay? 12,000 people in Ai perished. And then verse 26, but Joshua did not draw back his hand. Hindi daw niya binawi ang kanyang kamay na may sandata. Kung hindi, kanyang ipinagpatuloy upang lipulin ang buong Ai. Ano po yung salitang lipulin? To annihilate, ubusin ang bawat isa. Mayroon lang po akong gustong bigyang pansin dito sa katagang ito sapagkat may nangyayari po ngayon sa ating kapanahunan na magandang bigyan din natin ng pansin. Sapagkat ang sinabi doon, God annihilated the people of Ai through Israel. Pinaslang, linipol ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang ating Panginoon, hinusgahan niya ang Ai dahil sila ay may mga Diyos-Diyosan. Dahil sila ay immoral sa kanilang sexual na mga kaparaanan. Dahil kasama po yun sa kanilang mga paniniwala. Hindi po nagpigil ang Panginoon. Bawat pamilya ay pinaslang. Bakit? Para walang babalik sa Israel. Wala pong re-rest back sa Israel. Hindi lamang po yun. Upang walang ma-impluensya sa kasamaan ng paniniwala sa Diyos-Diyosan na pumunta sa Israel. Kaya po itinapos ng Panginoon. May kadahilanan po. Ngunit sa lahat ng yan, sa mga nangyayari ngayon, isipin po natin, may katanungan ako, tayo po ba'y dapat magsiya dahil namatay ang tao ng Ai? Dapat po ba tayong magsiya? Masaya po ba tayo sa ganong kapangyarihan? Hindi po. Dapat ba tayo maging masaya sapagkat si Akan ay wala na, binato at sinunog? Tayo po ba'y dapat magsaya? Hindi po. Ito po'y isang babala para sa atin. Na gano'n na lamang ang puot ng Diyos sa kasalanan at yun ang haharapin ng kasalanan. Hindi po ito katulad ng mga nangyayari ngayong kaganapan sa Middle East. Magkaiba po. May kadahilanan ng Diyos sa kanyang pagharap sa kasalanan. Ngayon, tapos na ang kapanahonan yon. Ngayon, ang pagharap sa kasalanan ay ang pagharap kay Kristo Jesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Kung may kasalanan, ang dapat nating maging katuos ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang dapat nating harapin. Tanong, tayo po ba ay dapat masaya sa mga pinagdadaanan ng mga Palestino ngayon? Naririnig po natin sa balita. Palagay ko hindi po tayo dapat maging masaya doon. Tayo po ba ay dapat maging masaya sapagkat napakalakas ng Israel para labanan? Meron po nagtatanong sa akin, sinasabi niyo po ba dapat wag na nating, hindi po ba tama ang ginagawa ng Israel? Ang sinasabi ko po, wag po nating ikumpara ang ginagawa ng Israel ngayon sa ginawa ng Israel noon ng kapanahonan ng Diyos. Yung po ay may utos ng Diyos. Ngayon po, everything is political. Lahat po ng kilos ngayon ay political. Bakit po? Abay, hindi po ako magtataka na ang mga nangunguna ngayon sa Israel ay hindi po lumalapit kay Yahweh at humihingi ng direksyon para kay Yahweh. Lahat po yan ay political. Tunay nga po, bilang isang bayan, maaari nilang pagtanggol ang kanilang mga sarili sapagkat wag po natin ikukumpara sa mga nangyayari sa salita ng Diyos. Bakit po? Ano po ba ang nalagpasan ng Israel? Nalampasan po nila si Jesus. Nalampasan po nila ang Messiah, ang Mesyak, na siya ngayong pagdadaanan natin kung tayo ay hihingi ng kapatawaran sa kasalanan. So ano po ang dapat nating maging katugunan? Dapat po ba natin ipanalangin ang Israel? Natural. Panalangin po natin ang Israel. Ngunit ang panalangin natin na kanilang masumpungan muli ang kanilang Messiah. That they will know who Jesus Christ is. Pangalawa, dapat po ba natin ipanalangin ang mga Palestino? Oo, dapat. Sapagkat kailangan nilang makilala ang Messiah. Alam niyo po, marami pong mga Kristiyano sa Israel, marami pong Kristiyanong Palestino. Panalangin po natin na sila mismo ay maaaring umabot sa kanilang mga tao upang makita ang kapatawaran na binibigay ni Kristo sa mga kapanahonan ngayon. Sa katunayan, hindi lamang po yung labanan na yan ang dapat natin panalangin. Panalangin po natin ang mga Kristiyano sa Russia. Panalangin po natin ang mga Kristiyano sa Ukraine. At sa mga 100 pang mga labanan na nangyayari sa buong daigdig. Na sila ay magkaroon ng pagkakataon na harapin ang ating Panginoon. Ang ating pong dapat isipin ay wala po itong pagkampi-kampi. Wala po. Bakit? Sapagkat it is now the time for the Lord to take over, not take sides. At ano ang dapat natin gawin? Do justice, love mercy, and walk humbly with our God. Kaya nga po napaka-importante. Paano po natin hahanapin ang gabay ng Panginoon?
idaan po natin sa panalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at ilabas po natin ang ating sarili at harapin natin ang direksyon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang Ai ay naging kasiraan ng Israel dahil sa kasalanan. Ngunit ang Ai ay naging kasiraan sa kanyang sarili dahil sa paghuhusga ng Panginoon. Si Akan, ang panggulo, ay nagdala ng kaguluhan sa Israel, ngunit nagdala rin ng kaguluhan sa kanyang pamilya. Ano po ba ang mga kaguluhan sa ating buhay na kailangan nating ilabas at iharap sa Panginoon? Para tayo'y humingi ng tawad upang tayo ay magkaroon ng kalakasan na harapin ang mga laban tulad ng Ai. May mga Ai po sa buhay natin mga pinaglalabanan po tayo. Kaya nga po ang aking huling pangungusap sa inyo ay hinihikayat ko pong lahat kayo, tayong lahat. Harapin po natin ang kasalanan, humingi po tayo ng tunay na kapatawaran. Talikuran natin ang ating mga kasalanan, magsisi po tayo at hanapin natin ang gabay ng Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po ang sitwasyon ninyo sa araw na ito. Baka po mayroon sa inyo wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kung kayo man ay dumadaan sa kaguluhan, alam niyo po, may imbitasyon ng ating Panginoong Hesus. Lumapit po tayo sa Kanya, tulad ng paglapit ni Josue sa ating Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran. At magsisi po tayo, aminin natin na tayo nagkasala tulad ng pag-amin ni Akan. Ngunit huwag po nating antayin kapag huli na ang lahat. Humingi tayo po ng kapatawaran ngayon pa. At tanggapin natin ang tunay na kaligtasan na nanggagaling kay Kristo Jesus. Alalahanin po natin, si Akan at ang Ai ay dapat magpaalala sa atin ng kahalagahan ng pagharap sa kasalanan at ang paghahanap ng gabay ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga pagkakataon ngayon na aming natutunan, Panginoon, kung ano ang kahalagahan ng paghanap ng gabay sa iyo, ng paghingi ng kapatawaran. Panginoon, patawarin mo kami kung mayroong kaming tagong kasalanan na aming pinagtatakpan sa tuwi-tuwi na upang wag makita ng ibang tao. Ang aming pagkakamali ay itago man namin ito sa kung sino man. Panginoon, lantad po ito sa inyo. Kita niyo po ito. Kaya Panginoon, kami po'y humaharap sa inyo ngayon, humihingi ng kapatawaran. At Panginoon, ang dalangin namin sa aming paglapit sa inyo, bigyan niyo kami ng gabay na nanggagaling sa inyong salita, hindi lamang para maging matalino kami sa salita ng Diyos, kung hindi, Panginoon, upang gamitin namin ang aming napag-aralan sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.